guys, malapit na tayo. May mga ganito, may mga cafe na makaganda. Ito, dito kasi ako nag-crave. Then tinignan ko, ang sarap ng mga ano. Ayan yung itsura ng lalakaran pagka dito na kayo sa Siem Reap Highway. Hello guys! I'm back again with another video. So for today's video is tayo po ay lilipad kasamang ating team. Wow! KMJS lang. So hindi. Tayo po ay lilipad from here sa Phnom Penh going to Siem Reap. Okay? Kasi andun po ang talagang pinaka-highlight ng Cambodia, ang Angkor Wat. Kung alam nyo yan, kung pinag-aralan nyo yan sa HECASI, Araling Panlipunan, Makabayan, or kung saan pa mang subject na pinifeature yung mga ganyang klaseng tourist spots or wonders of the world. Okay? So let's go. Ngayon po ay meron akong in-avail na flight via AirAsia. So ngayon kasi kasalukuyan, itong week po na to, a week before, nun lang inaugurate or ano tawag dito? Nito lang nagkaroon ng flight ng AirAsia, okay? Before kasi parang Cambodia Air something ganyan, medyo mahal, pero ito ang mura lang. So parang 2,000 plus o 3,000 plus pesos ko lang nakuha. So yung right amount andito, may 20 kilos na yan at round trip yan. Babalik ulit ako dito sa Phnom Penh bago tayo bumalik sa Vietnam at bago tayo pumunta sa next nating country or destination, okay? So yun, tara samahan niyo ako. Mag-check out na ako at pumunta na tayo sa Phnom Penh Airport. Let's go. Okay guys, ayan na tayo sa Phnom Penh International Airport. So ito yung itsura. Parking lot agad ang sumalubong sa atin. Actually, ang binayaran ko is 26,000 real. Okay, sa nagtatanong kung magkano yung pamasahe from dun sa hotel ko going here. Ayan, so may divide sila dito ng departures tas arrival. Syempre sa departures tayo. Let's go! Tutur ko kayo sa loob. Para if ever kung gagawin niyo yung ruta na ginawa ko. Plus, if ever din kapag ka from Manila to Phnom Penh via Philippine Airlines is pwede nyo itong gawin. At ito din yung makikita nyo dito sa airport kapag ka nagkaroon ng flight na din ang Cebu Pacific. Kasi sabi ng kaibigan ko is magkakaroon daw parang bali-balita dito sa mga taga-Cambodia na Pilipino, magkakaroon daw yung Cebu Pacific na flight dito. So let's see soon. Okay, so ito yung itsura dito. So ayan, departures and arrivals. Let's go there. Ay, may food and beverage. Tignan natin kung crowded dito sa airport nila. Uy, tignan nyo, meron dong kainan if ever. Merong Cafe Amazon. May food hall actually, like puro mga food. So dito tayo sa International and Pacific Departures. Pasok tayo. Feeling ko may mga screening dito. Ganda. Wow! Ayan o, itsura. Tanan! Ito yung itsura ng airport. Ito na, mismo. Yung departures thing na counter. Okay, so tignan natin. Meron mga nakalagay dito na sign. So saan yung Siem Reap? Ayun, KT-104. Doon tayo. Let's go. Ayan. So, mag-wait muna tayo kasi hindi pa open eh. Hindi pa open yung counter. Wala pang nakalagay. Ang naka-open pa lang is AirAsia papuntang Jakarta. Tapos, papuntang Singapore. So, wait lang muna tayo. Papakita ko lang muna sa inyo na meron dito ang dining gallery. Ayan, nasa dulo. Tapos, may blue pumpkin. Wow! Kaya lang, bago tayo magpunta dyan, is tignan muna natin kung makakapag-check-in na tayo. Kasi kung hindi pa tayo nakakapag-check-in, ayoko na muna. Ay, oh my god, may nakita na akong frap. Magkano? 20,500 real? Mahal ba yun? Sige, may check-in na muna tayo. Kesa palakad-lakad tayo para tanong natin ng mabuti. Kasi parang nagtataka ko, para kasing 2 hours before ng flight na. Tapos hindi pa din bukas. Yan yung mga gate Gate 4, gate 21. Ayun na, tignan nyo. Pwede kayo dito magpa-seal kung gusto nyo. So, tingnan natin yung price. Dollars ba to, guys? Dollars ata yun. Ang mahal, $8. Tapos $13. Medyo mahal yung nila. Tapos meron dito mga nagbebenta ng lock. Kung gusto niya ng lock. Ayan. So guys, medyo matagal mag-open yung check-in counter dito. Like yung flight ko around 3:45. Tapos yung boarding time 3 o'clock. Tapos 2:10 na, hindi pa rin nag-open yung check-in counter. Hindi kaya maiwan kami, pero feeling ko hindi naman kasi hindi pa naman sila tumatanggap. Medyo mabagal, hindi siya ganun kabilis tulad sa mga ibang mga airport. So usually, di ba, parang 2 hours before or 3 hours before nag-open yung check-in counter. Dito hindi. Like lumapit na rin ako pero hindi pa rin talaga. Sana naman mag-open na. Pinakabahan ako pagka ganito. Oh, nag-open na isa-isa pero yung sa Siem Reap ala pa talaga. Okay, balitaan ko muna kayo later. Okay, so nakapag-check-in na tayo at nakuha na natin ang ating physical na boarding gate. And alam nyo, kinakabahan ako noong una kasi I know na sumobra yung bagahe ko. Kasi namili ko dito ng something, di ba? Nalaman nyo naman dito sa Phnom Penh. So ngayon, in-expect ko na magbabayad ako. Inire-ready ko na yung credit card ko para sa pagbabayad. Then guys, ang bait. Ang bait nila. Hindi nila ako pinagbayad. Thank you so much, Khmer people. Ayan, Khmer. Hindi pala Cambodian, diba? Khmer dapat. Okay? So, we're here. So, dito.
Ang tahimik ah. I love the vibe. The vibe is very vibing. Silence. Silence, silence. Uy, wow. Museum. Galing. Sa'yo naman dito sa Cambodia. Ay, kala ko may taong nasa likod ko. Diyos ko Lord. Pa-apron. Cafe. Domestic departures. Eh, grabe yung mga domestic departures dito. Poor Siem Reap po. Look. Wait. Nakakimeri yung sulat eh. Ayan. Wow, I'm coming for you, Angkor Wat. Yung ang tahimik dito sa mismong airport nila. Sorry, Brunei International Airport. Meron nang tatalo sa'yo. Grabe, hindi na ikaw yung number 1 sa pinakatahimik. Ako lang ata maingay dito eh. Wait, syempre, itutur ko muna kayo. Ano say-say ng pagbablog ko dito kung hindi ko kayo itutur, diba? Wait, sa CR muna tayo kasi nawiwiwi din ako. Diyos ko Lord. Ito itsura ng PWD. Ay, walang bida eh. Ayan na ako, isama kayo dun guys. Kasi syempre may mga tao. For privacy purposes din. So, ito itsura dito. Mababa pa ba? Or hindi. So, ayan, itsura ng mga store. Uy, Fiji. Gusto ko makapunta dyan. Fuji pa lang napupunta ko hanggang ngayon eh. Okay, so ayan, hot coffee and tea, iced coffee and tea, soft drinks. Pause nyo na lang para makita nyo. Dalawa ang tinatanggap nila dito ha. $1 na US, tapos isang Khmer Real. Okay, ayan, itsura. Oh. Good afternoon. Ayan, itsura. So, ito ang aming area kung saan ay wala pang katao-tao. This is very good. Walang katao-tao. Tour ko muna kayo hanggat wala pa yung mga madlang people, Dubbercans. Ayan, nato cleared something-somethingan. KT-104, ito yung flight natin. So, ayan. Ba't ko papagurin yung sarili ko kanina pa ako lakad na lakad? Eh, dapat nga nakaupo lang ako, diba? Upo muna ako. Mamaya na lang kayo dyan. Ayan, nakaupo na ako guys. At ngayon, syempre, nag-upload ako ng ating YouTube video. So, kasalukuyan, while filming this vlog, ang rolling is yung Taiwan vlogs ko. So, yun po. Kaya yun ang ating ginagawa for today's video habang nag-iintay. Tagal pa naman ang ating trip. Ang trip naman natin is around, around 3. So, let's wait muna. Ayan guys, finally, dito na tayo, boarding na. So, yan, ang sign sa akin is 19F, yung seat number. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin kabisado yung A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K na upuan. Sana sa isla ko, no? Ganun ang gusto kong mangyari. Let's go! Air Asia! Let's go, Siem Reap! I'm so excited! Ay nako, I really love walking sa ganitong klaseng aisle talaga. Aisle? Or corridor? Or hallway? Or kung ano pa man tawag? Hey, Phnom Penh Airport. Kaya lang, yung name kasi ng mismo airport nila, hindi man lang naiintindihan kasi sulat nila. Yan, ang Air Asia Cambodia. Cambodia is our new home. Kasi guys, sabi ko nga sa inyo, bago lang. New lang to. Dati wala. Kaya at least ngayon may cheaper option na. Yung F pala guys, window seat. Ayoko pa naman ng window seat. Dito ko sana, dito ako sa aisle eh. Kaya wala tayong choice. Nakaupo na ako at ngayon. Okay guys, so dito na tayo ngayon. At malapit na tayo umalas. Actually, hindi puno yung mismong aeroplano. At ngayon, di ba ang upuan ko ay talaga sa tabi na mismong bintana. Tinatagalog ko kasi baka mamaya maintindihan nila kanina nung binanggit ako na English ng bintana ay nagtinginan yung mga katabi ko. So, if ever, ang gusto ko lang ibigay sa inyo na sasabihin kung ano yung na-assign sa inyo na upuan, doon kayo guys umupo. Kasi tawag doon, kahit hindi naman ako naka-assign dito at kahit ayoko doon sa tabi ng pintuan, ay ng bintana, para sa akin is dapat ina-acknowledge pa rin kung ano yung nararapat. So yun lang, gusto ko lang sabihin, yun na lang mabait ako. Mag-rest na muna ako, tapos mamaya na tayo. Okay guys, so finally, andito na tayo sa Siem Reap International Airport. And then, tingnan nyo, may binigay sa akin yung AirAsia. Free seats ready for you. Connecting Phnom Penh, Siem Reap, saka Sihanoukville ba yun? Free? Galing! Or I don't know, baka mamaya mali yung interpretation ko. I mean, yung pag-iisip ko sa nangyari. Ang lamig dun sa lakaran, pero dito biglang uminit. Ayan yung itsura ng lalakaran pag andito na kayo sa Siem Reap International Airport. Ang lakas maka Tokyo Ang lakas maka Narita, I mean. Na very plain ang color. So guys, alam nyo, ngayon ko lang napagtanto at ngayon ko lang kasi tinignan natin Richard sa Google Maps. 39 kilometers pala yung layo. Ito mismo International Airport nila going dun sa mismo hotel ko o dun sa mismo city center. Grabe pala ang layo guys. So, tinignan ko din sa Grab kung magkano kapag ka Grab car is 1,700 pesos ang katumba sa pera natin. Kapag ka naman remorque or yung parang medyo malaking tuk-tuk
is 995 pesos. Ang mahal din pala, no? Like, ibig sabihin, ganun talaga kalayo. Kasi 39, oh my God. So, iniisip ko, kung magre-remork ako, baka mamaya umulan sa kalagitnaan ng biyahe. Ayun o kasi, oh, tigan nyo. Nakapundo yung ulan dito. Ganda naman ng airport nila dito. Like, literal na maganda, oh. Feeling ko bago to. Grabe, ang layo pala nung ano ko. Ayun na, ang ganda. Ang ganda ng kanilang baggage something. Ayun yung akin. Color black kasi lagyan ko lang ng ribbon na red. Okay. Coconut man, head. Okay. Kakuha na natin ating maleta. Ngayon is maghanap muna tayo ng kainan dito. But I think parang wala. Parang wala man lang kalaman-laman pa po kanilang airport, guys. Ayun yung itsura. So, ngayon lumabas na tayo. Ganda. Bye-bye! Domestic arrivals area. Let's check. Wow. Ito na pala. Wala man lang kainan. Wala talagang kainan. Ayun, guys. So, nag-book na tayo ng Grab. So, ito yung itsura. And 121,900 reals. Ito yung itsura ng arrivals area dito. Yan. Okay. Buti, dito na agad. Medyo magaling-galing siya magsalita. Which is good. It's recommended. 5 minutes? Yeah, Okay. Before the car outside. Okay, okay. Ayan, tignan nyo. Doon pala meron doon tourist service center, tapos doon yung international something, arrivals. Diba sa arrivals, sa taas yung mismong departure. Tapos, ayun na, meron doon bilihan ng SIM card if ever kung gusto nyo. Ayun na, smart. Nakalagay, may Circle K din pala doon sa dulo. Though, hindi na tayo nagpunta doon. Tapos, ito yung kainan pala nasa gilid. Ayan na, nasa gilid pala yung kainan. Diba? Si Kuya, ayan na, katabi ko na. Ayan, nakikita niya sa screen siya yung ating narenta. Tinatagalog. So, may kumukuha daw na sasakyan niya. Actually, hindi ko alam. But parang hindi siya yung kumukuha. Sana naman, tama naman tong ating tinatahak. Sana hindi tayo maloko. Ano? Good. Kasi puyat na puyat ako eh. Ayan guys, paalis na kami doon sa mismong international airport. At mahaba-haba na biyahe. Actually, sabi niya ay, how long? 45? 45. 45 kilometer? Yeah. 45 kilometers, napakalayo. Tapos, 1 oras yung biyahe. Grabe, ang tagal. Hindi ko alam na mas matagal pala yung pagkagaling kang airport. So, yung tinipid ko somehow from doon sa mismong Phnom Penh going here na via plane, parang ibabawi siya ng airport transfer. Like from airport ng Siem Reap going to mismo city center, tapos city center going back here kapag umalis tayo. So yun pala yun. Maganda sa paningin, maganda sa pandinig na parang ang less hassle, makakat yung trip ng konting oras, pero yung palang back and forth na transfer from the airport yung babawi sa budget kasi medyo mahal talaga siya. So parang babayaran ko 1.7 sa pera natin. So iniisip ko kasi kung ako, yung sinasabi ko sa inyo kanina, kaya lang ay baka umulan kasi nakaano talaga yung ulan ay yung clouds. So yun lang ang iniisip ko guys. Actually pinipilit kong ipurong yung salita kasi syempre para okay din, di ba? So yun, ayan, ito itsura ng mismo highway. Buti na lang walang traffic, but okay na din. Then magtatanong ako sa ating hotel kapag kunyari ay meron silang pa-transfer, tatanungin ko kung magkano, baka mas makamura kasi, di ba? Kasi private kasi itong akin ngayon. So parang nirentahan ko yung buong sasakyan. So ang gusto ko sana is parang public transfer, parang usually ginagawa kapag nagpo-Boracay kayo, ganyan. Titingnan ko, shared transfer, hindi pala public. Balita ako kayo sa magiging ganap later. Yun guys, so nadaanan namin dito yung parking ng Grab. Dito pala sila nagpa-park, kaya pala medyo matagal pa kanina bago tayo na pick up. Kasi yung mismong driver yung nandun sa mismong airport, pero yung sasakyan nandun yung parking nila. Kasi kapag doon na sila nagpark sa mismong airport is $1 1 hour daw, so expensive. Syempre kapag wala silang booking, di ba, mahal yun. So yung pala yung reason. Grabe, pasensya ka na kuya na husgahan kita kasi hindi ko naman sinasadya. Alam mo naman tayo bagong traveler. Ang galing, meron nag-iisang opisina doon, parang nasa middle of nowhere, no? Nakakatuwa naman. So yon, again, kapag magbubook kayo ng Grab, medyo it will take time para pumunta sila doon sa mismong airport to pick you up. But yung driver, makakasama nyo na, pero yung sasakyan, wala pa dahil kukunin pa sa parking. Parang meron silang tawag doon? Ano yung tawag? Valet?
palit. Kasi ba yung point? Parang may ganun, pero iahatid sa kanila sa airport. Parang may pa ganun. Ayan guys, malapit na tayo. Ito na tayo sa city center. And actually, medyo matagal nga nag-take yung mismong biyahe. Though, parang feeling ko wala pa namang 1 hour yung biyahe. Kasi kanina, nung kausap ko kayo, nung oras pa lang, 5:22 pa lang ngayon. So, papakita ko sa inyo later. Though, dito sa Siem Reap, medyo nagta-traffic siya dito compared dun sa Phnom Penh. Na pagdating natin sa hotel, ang ating gagawin na agad ay naghahanap tayo ng food sa Grab kasi nagugutom na ako. Ano ba yung kinain ko kanina? Di ba? Grabe. Ayan, ganito pala itsura dito sa Siem Reap. Oh, wow. Uso-uso din yung mga ganyang klaseng tower. Yung parang yung mga makukulay. Ay, ganda naman ng temple na to. Ayun yung hari siguro nila. Alam niyo ba kahapon, medyo sarado yung mga ibang mga establishments kasi kahapon pala yung birthday ng hari nila. Manong in-invite man lang ako at naki-birthday ako. Baka may menudo at spaghetti doon. Uy, joke. Na naman ito. Ang gaganda naman ng mga nandito. Parang masyadong masosyal-sosyal pa. Ay, meron pala dito view sa kabila, oh. Okay, gusto ko lang pakita sa inyo. O, diba? Ang ganda. Wow. Ang ganda din ng presyo. Hindi ko makalimutan yung presyo from airport to dito. Naka 1.7 ako. First time yan. Mas mahal pa yung pick up kaysa dun sa Singapore. May mga ganito. May mga cafe na magaganda. Embassy. Ayan, Embassy pangalan. Ay, malapit lang sa akin. Joke, malayo pala ata. Maghanap nga ako ng kainang ma-okay-okay. Tapos, para meron tayong ganap ngayon. No? Or hindi. Depende sa trip ko. Kung pagod ako mamaya o ano. Ay, ito na. Yung Twits. Ay, malapit dun. Ay, may masarap yung mga kainan sa harap. Oh. Ng aking hotel. Oh, sabi ko na ito. Ganda ha? Maganda. I love it. Okay, let's go. So guys, ayan. Nakarating na ako dito sa hotel. And actually, hindi ko na binidyo yung pag-check-in ko kasi separate video yun as usual. So sa video na yun, i-explain ko about dito sa hotel, kung ano yung itsura ng hotel ko, kung magkano ko siya binook. So ngayon, gusto ko muna i-share sa inyo na umorder ako sa Grab. Ang hang in-order ko. Wait lang, lang ko. So ngayon, umorder ako sa Grab ng aking dinner kasi syempre hindi na ako makakalabas. Tapos bukas maaga pa yung call time dahil magtutour tayo tomorrow. So, yung aking in-order is itong KFC na parang meal nila na merong chicken, merong mashed potato, merong drinks, which is iced tea to. Tapos ngayon, share ko sa inyo kung magkano siya. So, ang binayad ko dito is 49,900 real. So, yun yung presyo nito. So, dito kasi sa mismong Cambodia, ganito yung mga lalagyanan nila ng chicken. Parang sa Malaysia lang din and etc. Hindi pong walang proper na kutsara, tinidor, ganyan. Kaya nahihirapan ako sa part na yun lagi kapag kumakain ako dito. So, kakain na muna ako. Then, share ko sa inyo kung ano yung thoughts ko about sa kaganapan for today's video. Kung ano yung takeaway ko sa mga nangyari from Phnom Penh to Siem Reap, okay? Okay, mamaya na lang muna. Kakain muna ako, okay? Okay guys, so tapos na ako kumain at syempre, ayun, tignan nyo, gulo-gulo na yung buhok ko kasi after nito magre-rest na ako. So ngayon, i-explain ko muna sa inyo ang aking mga realization, mga verdict, at kung ano pa mga dapat nyong malaman, kung ano yung mga dapat nyong gawin, o dapat hindi nyo gawin na ginawa ko para hindi nyo nagawin. Okay, so nagkakaintindihan ba tayo sa part na yun? Okay, so gusto ko lang sabihin sa inyo ang pagpunta po dito sa Siem Reap ay merong mga iba't ibang uri ng options. So, pwede kayo ditong mag-bus from dun mismo sa Phnom Penh going to dito sa Siem Reap. Then, pwede din namang mag-airplane. So, ako ang ginawa ko, nag-airplane ako. And actually, nung una, sinasabi ko sa inyo 2,000, ganyan 3,000 or 4,000. Hindi ko alam kung ano yung mga nabanggit ko sa inyong presyo nung una. Then, ngayon, chinek ko kung magkano talaga ang pinaka parang ticket ko. Sorry kung namali ako ng sabi kanina, hindi pala yun kasi yung nasa utak ko. So ngayon, sasabihin ko ang pinaka-right amount of price. So ang price is 85.65 USD pala. So katumbas niya is 4,932 pesos. So, medyo mahal nga pala talaga din kapag by plane. But, ang advantage naman nun is mapapaikli yung travel time compared doon sa mismong magbabas ka, diba? So, dito, on top of this 4,932 pesos 0.71 na round trip ticket na from Phnom Penh to Siem Reap, tapos pabalik ulit doon, may kasama na to 20 kilos. On top of that, is nagbayad pa ako ng 1,700 sa Grab. Tapos, pabalik pa ulit syempre, di ba? Then, ngayon ko lang nalaman na malayo pala ang mismong Siem Reap na airport papunta dito sa city center, which is kung asan ako ngayon. Guys, if ever, ang isasuggest ko sa inyo kung kayo man ay pupunta dito at mag-airport kayo is
ito, meron akong ibibigay na link sa baba. Ngayon ko lang nalaman na meron palang shared transfer na ino-offer si Klook. So, ngayon lang ako nakapag-check. Kasi medyo hindi ganun kalaki ang time ng pag-research ko, pag-deep research ko dito sa trip natin sa Cambodia. Yung part na yon na overlook ko, yung lugar na to, I mean, itong mismo activity na to, na kung saan nag-offer pala siya si Klook ng Siem Reap na airport to city na shared transfer. Ang halaga lang 519 pesos. Mas makakatipid ng di hamak kaysa sa 1,700 na binayaran ko, di ba? So my bad, hindi ko nakita yun. Edi sana nakatipid ako ng higit 1,000, di ba? So if ever yung link is nasa ibaba, and also you can use my code PaulIvan5 off para magkaroon kayo ng extra 5% off discount dyan. So yun lang, ang layo pala talaga ng mismong airport papunta dito sa city center, like around 40 kilometers. And hindi naman umabot ng 1 hour yung parang trip namin, parang less than an hour kasi walang traffic. So, walang traffic yung punta ko dito. So, yun, gusto ko lang sabihin sa inyo. Na kung kunyari, share transfer ang gusto nyo, is meron si Klook na in-offer na 509. So, ngayon mag-book na ako nito. Tapos, ito yung i-avail ko, pabalik doon mismo sa airport. At least, nakatipid na ako, diba? Okay na ako sa shared. Hindi naman mahalaga na private transfer, ganyan, or solo ko yung sasakyan. Kapag ka mga transfer lang, okay lang sa akin yun. Then, if ever, kung by group naman kayo, pwedeng wag na kayong mag-shared transfer. Mag-grab na lang kayo. Yun, kasi madami naman kayong maghahati-hati, diba? So, yun lang. Gusto ko lang sabihin sa inyo na meron palang ganung option. So, ang advantage sa ginawa ko is nakatipid ako. Yes. I mean, nakatipid ako ng time. Yes. Like, ang bilis-bilis. Syempre, lumipad. Tapos, papunta dito, ganyan. Ang disadvantage is napamahal ako, guys. Napamahal ako actually. And to be honest, kung budget traveler kayo, parang hindi ko nire-recommend yung ginawa ko ngayon. To be honest, kung may budget naman kayo at hindi naman kayo budgeted na traveler at gusto niyo yung convenient sa inyo, kung gusto niyo yung comfortable kayo, ganyan, is for me, gawin niyo itong ginawa ko. Like, gagastos kayo dito ng 4,900 plus yung mismong transfer. So, sabihin natin 1K. So, 5,900 ang gagastosin nyo, di ba? So, ganun. Tapos, kung wala naman kayong maleta, mas mababa pa kasi may maleta yung plane ko, di ba? So, depende na lang sa inyo yan. Kung gusto nyo ng mabilis na makakapunta dito, pero medyo mahal, o gusto nyo na super mura, pero matagal kayong makakapunta. So, i-choose nyo na lang. Kasi, ganun yung nangyari naman sa akin from Vietnam to Phnom Penh, diba? So, nagtipid naman ako noon. Mahaba nga lang yung trip ko. Kung napanood yung mga previous episode natin dito sa series natin na to, okay? So, still, okay yung experience ko, yun nga lang. Napamahal nga lang talaga ako. Lalo na solo travel ako. Then, plus yung fact na na-overlook ko na mayroon pala mga share transfer na ino-offer. Kasi hindi ko na-research yung part na yun. Like, dito kasi sa Cambodia, ang nire-research ko lagi, puro mga night market sa Phnom Penh, night market dito sa Siem Reap, Angkor Wat, yung heritage tour sa Phnom Penh, yan yung mga nire-research ko. Hindi ko na-research yung part ng share transfer. Kasi kapag ka sa Klook, tinype niyo yung, di ba, meron silang private transfer tab doon. Wala ako nakita. Though, hindi ko sinearch kasi mismo sa search box nila. So, parang ganun level. So, yun lang. Gusto ko lang sabihin sa inyo na okay naman yung naging experience ko. Yun nga lang, madami ko mga hindi nagawa na yun ang tinuturo ko sa inyo na gawin nyo if ever. Para ma-maximize nyo yung budget nyo. Okay? So, yun. Kasi, ganun naman lagi. Ako naman talaga ang sacrificial lamp ng badlang people, dabber cards. Joke lang. Okay, so yun lang guys. Maraming salamat sa manonood ng aking video. And abangan nyo ang mga susunod na episode natin dito sa Cambodia because I will feature Siem Reap na sa inyong lahat. Okay? Mapa Angkor Wat, mapa city tour, mapa kung ano-ano pa man na pwede kong magawa dito para sa ganon ay meron kayong alam at meron kayong idea kapag magpupunta kayo dito. Okay? Again, if ever kung meron kayong katanungan, huwag kayong mahihiyang magtanong. Kung may joke, hindi niya sabihin ko, huwag kayong mahihiyang magtanong kung meron kayong mga travel questions. So, ilalagay ko dito sa screen yung aking Instagram account, okay? So, i-DM nyo lang ako dyan. Re-reply ko kayo dyan kahit voice message pa, okay? Again, maraming salamat. Thank you guys for watching. Kung hindi ka pa nagsusubscribe, pindutin mo na yung nasa baba, okay? So, yun lang. Thanks! Hello guys! So, kinabukasan na to ng video nung nakaraan. Pero ngayon, naisip ko, isasama ko pa rin tong video na to para makita nyo naman kung ano yung mga possible na pwedeng kainan sa
labas at kung ano itsura ng mga ibang parte dito sa Siem Reap. Okay? So, yun. Extra additional clips lang ito dito sa video na to. So, kung gusto nyo malaman kung saan mga pwedeng kumain and kung saan-saan pa man, let's go. Okay, so, andito ako ngayon sa kainan. Ang pangalan lang, Muffin Man. So, isearch nyo lang sa Grab. Nag-grab ako and ang binayaran ko lang 3,600 real. So, tignan nyo. Ito, dito kasi ako nagkikrave. Then, tinignan ko, ang sarap ng mga ang sarap sa itsura. Iba't ibang mga cakes, ang ganda-ganda, di ba? So, ito in-order ko. Ayan, ang aking in-order. Ito. So, ang sarap, di ba? Tingin pa lang masarap na. So, mamaya ako titikman kapag kompleto na yung mga pagkain ko. Kapag andito na in-order kong bacon and egg something. Kasi, paulit-ulit kasing puro KFC, ganyan-ganyan yung kinakain ko. So, ngayon, might as well, matry naman ako ng iba. Pero, yun sa bakery something naman, di ba? So, papakita ko sa inyo. So guys, ang sarap ng cheesecake nila. Di ba sinabi ko iintayin ko? Hindi ko na matiis kasi mukhang ang sarap. Ang sarap nga. Sarap. Favorite ko yung mga cheesecake. At bihira sa mga cheesecake ang sasarapan ko. Hindi mo sarap. Though parang ang price ata nito $3. So, medyo pricey. Magta-take out ako nito. Sarap. Gabi. Ang sarap. Kaya kayo. Ganyan ang kapal, oh. Kapal. Sabi mo, ubus ko na. Hindi pwede maubos ka. Kapal, oh. Kapal, oh. Diba? Look. Ayun guys, tignan yung order ko. Oh, bacon, may egg, may kamatis. Wow. I'm so excited to eat it. Nahihiya lang ako magsalita kasi super daming tao. Ayan. Ay, malutong pala. Toast. Pop. Toasty, oh. So guys, nag-alisa na yung mga nandito. So, ang sarap niya. Nahiya ako kasi mga Pilipino yung kanina nandito eh. Tapos, ang linamnam. Tapos yung cheese, ang daming cheese. Diba? Ang daming bacon. Radyo pa.